Okay, welcome back for the continuation ng ating Colabida workshop. I hope guys, meron na kayong mga natututunan. And remind ko lang guys, for more tutorials and more useful workshop na magagamit mo to grow your business. Plus, if you want to get more result-driven strategy and tools, don't forget to follow and like our page. Okay? So, tuloy natin yung ating mga tutorials. Ngayon, pupunta naman tayo dito sa finance section. Ayan. So, makikita natin dito, yung finance section natin is meron ulit siyang mga subsections like estimates, invoices, recurring invoice, payments, expenses recurring, and credit note. So, isa-isa natin yan i-discuss. Okay, so tara. So, una na nga natin guys is yung estimates section. So, dito useful to kung nagpapa-estimate muna yung mga client nyo. Say, ang pinoprovide nyo is some type of service like, for example, interior design, di ba? Or gumagawa kayo ng mga furnitures, ano pa ba? Nagpo-provide kayo ng training and then nagpapa-estimate sila, ganito karami yung iti-train na tao, magkano yung magiging cost sa kanila. Ayan. So, yun yung mga practical use nito eh. Basta meron kayong client tapos nag-ask muna sila ng estimate or proposal. Kumbaga, pwede nyo gamitin to. So, to create yung estimate, click lang natin yung create estimate button. Ayan. So, remember dun sa unang video natin, dun sa pagka-login natin dito sa Colabida site. Meron dun parang wizard. Diba? So, doon natin define kung ano yung prefix na gusto natin for estimate, invoice, etc. So, ngayon, ito yun. Auto-generated na kasi to guys. So, since ito yung first estimate natin, meron siyang number na 001. Okay? And then, for the client, pipiliin nyo lang kung sino yung client na sisendan nyo ng proposal or estimate. So, right now, isa pa lang kasing naka-enter sa atin. So, ito yung default na napili. And then, yung currency, ayan, peso or depende sa inyo kung ang client nyo ba ay saan located at ano yung currency na ginagamit nila. Valid until, so sulat nyo dito or iset nyo yung date na ilang days valid or hanggang kailan valid yung proposal or estimate nyo. So normally, it's a 30-day. Okay, so meron din tayo ditong product section. Ito yung maganda sa Colabida din guys. You can input your products or offerings, 'di ba, yung mga services nyo na pinoprovide dito. And then, pwede nyo i-pull out dito yon sa estimate. Example, yun nga, meron kayong pinoprovide na specific service or product and then gustong i-avail yun. So, dito nyo ini kukunin. Right now, kasi wala pa tayong products. Mamaya, i-show ko sa inyo kung paano mag-enter ng product. And then, dito, manual muna tayo. So, for example, consultation, yung gusto nilang i-avail. And then, kung meron kayong parang code on the specific service or product, enter nyo dito. Then, yung quantity or the hours, say for example, our consultation will last for about 10 hours on a 2-day session, diba? Or 3-day session. And then, example, ang per hour natin will be 100 or 1,000. Yan. So, enter nyo lang dito yon. Okay, and then tax if you have if you will need to apply a tax, pwede nyo ditong ilagay yon. So ngayon meron tayong gear dito sa tabi ng tax. Pwede kayong mag-enter ng different tax amount or percentage. For example, sa atin, VAT will be 12%. So, hit save. Yan. So, choose nyo lang yun, VAT. And makikita nyo, automatically, si system or si Colabida na yung mag-add ng tax dito sa estimate or sa proposal natin. So, right now, ang proposal natin is for the consultation.
the total hours will be 10. The hours per the amount per hour is 1,000. That will give a total of 10,000 pesos. And then inassign natin ng additional 12% VAT. Ayan, so magiging 11,200. Okay? And then you also have a choice kung magbibigay ka ng discount dito. Say, you will give 5% discount. Again, automatic, i-compute niya yung total. Okay? Pwedeng ang discount is amount or percentage. Kung amount naman, say, less tayo ng 1,000 sa amount. So, magiging 10,080 na lang. Okay? So, ganun siya mag-work. Right now, alisin muna natin itong discount. Okay, and then dito sa note, pwede mo ilagay dito yung other details like kailan yung availability, 'di ba? And then saan sila pwedeng magbayad, ano yung mga payment options, payment terms, etc. So lahat 'yan pwede mo i-enter dito. Once na okay ka na, pwede mo pag-click mo nitong save button, mapapansin mo ngayon meron ka pang ibang option. First is to save lang, parang i-save mo lang tong ginawa mo estimate. The second is to save as draft. So, parang hindi pa siya final. Siguro, mangyayari ito kung may mag-a-approve pa ng estimate mo, yung manager or yung supervisor, di ba? Yung team lead. And the last one is save and then send. So, kapag ito yung pinili natin, masasave na yung ginawa natin. At the same time, masasend or mai-email doon sa pinili nating client dito sa taas. Kaya in this case, si Mr. Pedro Sikap, marireceive niya na ngayon yung estimate. Okay? So, ganun siya kaganda, no? So, mapapansin mo, isang system lang, itong Colabida lang, lahat na nung, medyo, almost lahat na nung kailangan mong gawin or needs mo talaga sa business, especially yung mga ganyang mga steps, di ba? Nandito na. Okay, so isang system na lang din yung gagamitin mo. So on our case, i-save muna natin siya. Ayan. So ayan na yung ating estimate. Ang status ngayon is waiting. So hindi pa kasi siya nasa-send yan. Not send pa yung kanyang status. Then dito sa button na to, pwede mong i-download yung estimate. Pwede mo i-download sa iyong computer as a PDF file. Pwede rin naman i-view para makita mo ano yung itsura ng marireceive nilang estimate. Dito yung logo nyo. Pwedeng i-download. Pwedeng i-decline or i-accept. Tapos makikita mo yun sa Colabida mo kung na-decline or na-accept. Andito yung, ayan, may waiting tayo sa status niya kung decline or accepted. And then estimate number. Yan yung title or pangalan ng company. And then, kung kanino natin sinend. Okay? Valid until, so nilagay natin na 1 month, May, yung expiration niya or yung hanggang May siya yung validity niya, May 7. And then yung item, yung breakdown, lalabas dito naman yun. Okay? Plus the subtotal, plus the 12% VAT, and then yung grand total niya. Okay, di ba? So napakaganda nung nung Colabida system kasi tinutulungan kanya talagang i-automate na yung mga process na to. So balik tayo dito. So aside from the view, pwede mo nang i-send dun sa client. Pwede mong i-edit or delete. And then kung ito yung maganda rin, no? Kung say example, okay na yung estimate or yung proposal, pwede mo na ngayon i-convert o pwede ka mag-create ng invoice out of this estimate. Okay? Say yung client nyo, iba pa yung treatment nila sa proposal and sa invoice. Kumbaga magkaiba. Normally kasi ganun magkaiba yung proposal versus sa invoice. So, send ka muna ng proposal or estimate. Pag in-approve namin, sendan mo na kami ng invoice. Ganun yung sasabihin nila
sa'yo. So, on that case, yan, dito, pwede mo na rin siyang gawing invoice. Ayan, so kapag kinlik mo yung create invoice, ito na yung mapupunta ka sa invoices page or section. Again, yan, ito yung invoice number 1 natin kasi siya yung unang-unang invoice na ginawa natin. And then, pwede mong i-choose kung anong project yung senda mong invoice. On our case, ito. And then, dito yung client name or company name. Okay, so ito ano siya na kay Mr. Pedro Sikap siya at ang pangalan ng company niya is Sikap Corp. Currency, invoice date. So ngayon to. And then kailan yung due date. So normally depende yan sa pag-uusap nyo or doon sa nasabi mo sa estimate kung ang invoice will be within 7 days, 15 days, 30 days, di ba? So, depende kasi yan sa client din or automatic within the next day, babayaran nila. So, for now, let's set it within a week. So, ang invoice natin will be due on the 14th, April 14. Send natin siya ngayon, April 7, due natin on the next week. Yan. And then, meron ditong option is, or will this be a recurring payment? Ibig sabihin na recurring, mag-uulit ba siya? Macha-charge ba siya like every month, every week, etc. So, by default, kumbaga one-time payment lang to. Okay, pag pinili natin na yes, meron pang additional na lalabas na fields like yung frequency, meaning every kailan mo siya sisingilin or every kailan magsesend tong invoice na to. Daily, weekly, monthly, yearly. So, kailan ba applicable to? Kapag ang service na pinoprovide mo is like nire-render mo siya every week. Example, yung consultation mo, gusto nila on a monthly basis. Bibigyan mo sila ng 10 hours para mag-meeting sa kanila para mahingi nila yung ideas mo, di ba? Magpapa-consult sila. So, pagka ganun, monthly. Okay? And then, billing interval, okay, kung ilan yung interval na gusto mo or kailangan mo iset. Billing cycle, yun din. Pwede mong i-enter dyan yung billing cycle. Okay, and then dito, added na yung nasa estimate na ginawa natin kanina, which is the consultation. Okay, tapos pwede ka pang mag-add ng additional items if you wish to, or i-pull mo yung products na naka-enter dito sa Collabira. Okay, so for this one, hindi tayo mag-set ng recurring, only one time yung invoice natin. So yung amount, again, mag-a-apply lang yung nasa estimate. If everything is good, i-click na natin yung save. And ayan, makikita natin na napunta na siya dito sa invoices section. Okay? So mamaya, magkakaroon pa tayo ng separate video about invoices. Pero sa ngayon, balik muna tayo dito sa estimates section. So ayan nga. So eto, accepted na siya since ginawa natin siya ng invoice. So ganun na yung naging automatic naging accepted. Okay, and then yung mga estimates natin, pwede natin again i-export. Okay, so that's the summary guys, or yun yung ating tutorial about estimate section. So magpupunta na tayo sa invoice section. So go to the next video.